Ibibigay ko ang inyong pangangailangan. Amen. Yan ay sinabi ng ating Panginoon na, seek ye first the kingdom of God and all is right and everything shall be added unto you. Kahit hindi natin hingin yun, pangako yun eh. At yan ang ibinigay sa ating pinuno kay Brother Manny. Yan ang covenant ng Diyos kay Brother Manny. Nung makita niya ang Panginoong Yesus, dumating sa kanya ang message, seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto thee. Kasi nung araw si Brother Manny, editor-in-chief yan sa isang printing, gumagawa ng mga short stories siya. Meron siya mga karakter, gagawa siya. Tapos, habang ginagawa niya yung mga isang karakter ginagawa, mga comic karakter Nung check-in na niya ginawa niya, kaya nakita siya nakasulat doon, seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be added unto you. Sabi niya, ano to? Panginoon, ikaw ba to? Bakit meron nakasulat doon? O mula alam niyo nangyari kay Brother Manny, yung calling niya, nawalan siya ng trabaho. Tapos, hindi na nakakapag-aral ng mga anak niya. Nung pala, kailangan hanapin niya ang kaharian ng Diyos at lahat ng bagay idadagdag. Hinanap niya ang kaharian ng Diyos. Natagpuan niya sa puso niya. Tapos nagbigay ng instruction ng Diyos sa kanya hanggang sa unti-unti nga, ito na ang iglesia. CHCC, ito ng araw eh. Ibinigay sa kanya lahat ng pangangailangan. Ang unang binigay na pangangailangan sa kay Madrigal. Madrigal. Dagang Corinthian Garden. Alam niyo dyan, hindi ka pwede magtayo ng bahay dyan pag hindi ka milyonaryo. Hindi pwede kaya ang mga milyonaryo lang na nandiyan sa Corinthian Garden. Dinala siya kay Madrigal. Mamamatay na pala, nag-iingalo. Sabi niya, Panginoon, saan mo ko dadalhin? Kasi sumama ka doon sa tumusundo siya. Sumama siya. Tapos, sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko? Sabihin mo sa kanya, magaling na siya. Sabihin mo sa kanya, magaling na, tumayo siya at kumain siya. Sabi ni Brother Manny, tumayo daw po kayo at uminom ng tubig at magaling na kayo. Tumayo yung tao, naghanap ng tubig. At katapos nun, milyonaryo eh. Binigyan siya ng cheque. 5,000 lang yata na ibigay na cheque sa kanya. Wala silang bigas eh. Hindi nakapag-aral ng mga bata. So yun ang first provision niya. Mamamatay na, nabuhay pa. O yun, hanggang sa nangyari, nasunod-sunod na. Tapos, ang natatandaan ko pa, sinundo siya, mayroong possess daw na madre. Yung madre, na-possess doon sa simbahan nila. Tapos, pinatawag siya ng mga pare. Kasi ang kumakandong sa kanya dati, mga pare. Siya yung pinaka-head ng St. Mary's in the Philippines. Nakalimutan ko kung anong samahan niya. Basta kay Virgin Mary. Siya ang pinaka-president doon, siya ang head. Siya ang namumuno doon. Kaya ang mga pari na mamahala sa kanya, pag mayroong may sakit, tatawagin siya, pagpupuntahin sa may sakit. Kaya nga ini-represent niya, Philippines eh. Charismatic Healing Community Center of the Philippines. Kasi ang naghahari dito sa Pilipinas, mga Catholics eh. Tapos ayun nga, basta't may sakit o ano man, tatawagin siya. Yun pala pasimula ng ministry niya. Na maghihirap siya, aasa lang siya sa Diyos. Wala kang ibang aasahan kundi ang Diyos. Alam niyo ba nasabi sa Jeremiah 17:7 ng ganito? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa sa Panginoon. Mapalad ang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Right now, right here, alam niyo ba, nasabi ko, Lord, first time ko lang ito gagawin, ha? Tatayo ako sa pulpit, hindi ako naghanda ng kahit ano. Basta kung ano yung unang makikita ko dito, yun na ipipreach ko sa Panginoon, ha? Sabi ko, gusto ko makita yung pananampalataya ko na ikaw ang magsasalita sa akin. Ay, ito, nakatayo ako ngayon, nakapagsasalita pa. Ang message sa atin ng Diyos, life is so short. Napakaiksi ng panahon. Samantalahin na natin ang panahon. Sapagkat ang panahon sa huling araw ay masasama. Kaya madalas ko sabihin sa inyo, hanggat may time kayo, buhay kayo, may pera naman kayo, mahalin nyo na yung mga magulang at mga kapatid nyo. Yung asawa at mga anak mo, lalo-lalo na isang bahayan mo. Kaya ligayin mo sila. Kahit nagtatrabaho pa yan, pagpalain mo.
Ang importante, nagpala ka. Kahit may pera yan o wala, nagtatrabaho hindi, pinagpapala mo. Napatutunayan, pinagpala ka. Kasi pinagpapala mo, I see to it ako once a week, every after worship, I see to it na kasama ko ang mga anak ko. Lilibre ko sila kung saan nila gustong kumain. O di yun, pagkatapos nun, medyo gala ng gala, banding ng apo, mga anak mo. Ayun, ganun lang ang buhay. Aanin natin ang pera, iiwan din naman natin lahat yan. So ngayon pala habang may pagkakataon, gawin mo na, sabi ng Bible. Hanggat nasa kamay mo ang pagkakataon gawin ng isang bagay, gawin mo. Sabi sa Ecclesiastes 9:12. Kasi wala nang bagay doon sa libingan kung mamamatay ka eh. Wala nang pag-ibig doon. Hindi na kayo maala. Wala na, tapos na. Wala ka ng part sa mundo ng mga buhay. Nandun ka na sa mundo ng mga patay. Sana kung nandun ka sa ilalim ng altar ng Diyos. Kasi ang mga banal na anak ng Diyos, nandun sa ilalim ng altar sa langit. Pero yung masasamang tao, nasa Hades. Tsaka laliman ng lupa. Nandun sila sa Hades. Tapos yung Hades, itatapon din yun sa dagat-dagatang apoy. At tayo ngayon, mga ang pangalan natin nasulat na sa aklat ng buhay. Kaunti lang ang panahon, samantalahin natin. Si Jesus Christ, 33 years old lang. Tapos na ang buhay niya. Sumobra pa nga tayo sa 33. Kaya nga yung party-party, naging revelation sa akin yan, yung 40-40-40. Dahil nakita ko, si Moses, kasi pwede pang mabuhay talaga si Moses na mahabang panahon. Hindi naman lumabo mata eh. Hindi naman nanghina katawan eh. Ba't namatay? So dapat mapulfill yung prophecy ng Diyos na yun. Na ang mga tao mabubuhay lamang ng 120 years, ang maximum. Ngayon sa panahon natin, sabi sa Psalm 90, 92, ang mga tao ngayon maabot pa ng 70, mamamatay. Pero kung malakas ang katawan, mga 80, okay na. So kapag yung medyo malapit-lapit ka, ang Diyos naman ang pumapatay, ang Diyos ang bumubuhay. So what? Ano yung katatakot mong mamatay? Eh kung kukunin ka naman ng Diyos, hindi mo naman pwede kontrahin yun. Siya'y gagawa, sino pipigil? At mayroong mga reason ng Diyos, lahat ng ginagawa ng Diyos may reason eh. Kaya pag may nangyari sa'yo, halimbawa may nangyari sa'yo parang isang masama, Panginoon na ba nagawa ko masama? Ako yung nagbabayad. Kasi magbabayad ka ng kasalanan. Sa mga unbeliever, hindi eh. Kaya sumasama sila na sumasama. Sabi sa Ecclesiastes 8:11. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi kaya konting liwanag ay hindi na isasagawa kaagad. Kaya't ang mga puso ng mga tao ay lubos na nagagalak sa paggawa ng kasamaan. Kasi wala naman nangyayari sa kanya eh. Yung mga drug lord, yung mga senador, yung mga congressman, mga presidente, politiko, nandyan ang mga pera, ubod na yayaman yung mga yan. Eh wala naman nangyayari masama sa kanya. Tuloy pa rin ang pangungurakot nila. Tuloy ang kasama. Bakit? Wala nangyayari. Hindi ka, sa katulad ng mga anak ng Diyos, isang error mo lang, papaluin ka. Bakit? Eh anak eh. Ang anak ng Diyos, pinapalo ng Diyos pag nagkamali. Hindi ka na kasi hahatulan eh. Kaya sabi ng Diyos, hatulan mo ang iyong sarili, judge yourself. Para pag ginudge mo, inaamin mo yung pagkakamali mo, pinagtatawad tayo ng Diyos, hindi na tayo isasama doon sa hatol sa unbeliever. 1 Corinthians 11:30. Pati Bible ko is so short eh. Malapit ng palitan. Pero hindi ko papalitan. Nandito yung mga ano ko eh. 1 Corinthians 11. 31 pala hanggang 32. Dadapwat kung ating kilalanin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan. So kilalanin mo na ang sarili mo. May nagawa ka bang kasalanan? I-admit mo, Lord, sorry, patawarin mo po ako, tulungan mo kung hindi ko nagawin. So hindi ka nadadalhin sa impyerno. Kasi inadmit mo yung kasalanan, pero mayroong penalty.
Pero may penalty ka. Yun ang tinatawag na palo. May penalty. Kasi nakagawa ka ng kasalanan, may penalty. The wages of sin is death nga eh. Pero kinuha na ng Panginoong Jesus yung penalty ng death. So hindi na tayo mamamatay. Mamatay, mabubuhayin tayo. Pero habang nabubuhay tayo dito, nadudumihan ng paa natin. Kasi sabi, maglinisan kayo ng paa eh. Pray one to another. Kasi nakakasala pa rin tayo dito. Kahit nagpapakabanal-banal ka, nakakasala. Walang banal o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. So, hatulan mo na ang sarili mo. Kasi yung iba, hindi na-admit na may kasalanan siya eh. Lord, ba't ganon? Kita yung Pariseo, di ba? Ako, nagbibigay ako ng ikaputan doon, pati pang dahon ng ampalaya, hindi ikaputan doon niya. Hindi ka tulad doon, no? Yung maniningil na buwis, walang kakwentang dinadago ka pa dibdib. Eh, sino ba ang iniligtas ng Diyos? Yung mayabang? Yung akala mo sinong banal? Kailangan magpakumbaba tayo sa Diyos. Hatulan natin ang sarili na, pag ikaw nagkasala, hingi ng tawad agad. Kahit nga wala ka pang nagagawa kasalanan, humingi ka ng tawad. Bakit? Eh wala namang mabutit ba sa lupa na hindi nagkakasala? Eh di nagkakasala ka kahit hindi mo nalalaman. Minsan nga, nagkakasala tayo, hindi natin alam eh. Di ba? Yun yung lilinisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Sa 1 John 1:9. Kung tapat kang sasabihin sa Diyos ang kasalanan mo, patatawarin at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. Yung mga hindi mo alam, lilinisin. Basta't maging tapat ka lang na humingi ng tawad. Dapat kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon. Kasi pumayag ka ng mahatulan eh. Parurusahan ka na. Nagkasala ka, dapat kang parusahan. Upang huwag tayong hatulang kasama ng sanlibutan, tayo yung sanlibutan, hindi hinahatulan agad yan eh. Kaya patuloy silang sumasama. Eh wala naman nangyayari. Malalaman mo lang, biglang patay na yung tao na yun ang unbeliever. Sasabihin ng mga magkakamag-anak, kanina lang, nag-uusap kami yan, paglabas, pinuto ka ng point blank pa, binaril sa ulo, patay. Yung isa, kausap lang namin kanina, nung pala, madidisgrasya yung kotse, patay. Sudden death ang nangyayari pa sa kanila. Sa ating mga anak ng Diyos, hindi sudden death. Sudden death man, pinayagan ng Diyos yun. Usually, ang pagkamatay natin, inihahanda tayo. Usually sa sakit. Kasi wala namang ibang paraan ng pagkahanda sa'yo eh. Kaya pag may sakit ka, nalalaman mo na, malapit ka na. So magpabanal-banal ka na. Magpakabanal-banal ka na, malapit ka na. Lalo na 60 plus na, pag 70 na, ibig sabihin, madededo ka na talaga. So, ipahanda mo na sarili mo. Ang paghandaan mo, kamatayan mo, wag birthday. Kasi yung birthday, wala naman yung birthday eh. Namatay nga ng lahat ng anak ni Diyo, kabe birthday na yun. Tsaka kahit walang birthday, walang okasyon, magsaya kayong pamilya, kumain kayo sa labas. Ilibre mo. Kasi yung iba, kaya lang kumakain sa labas, naglilibre kapag may birthday. Pag Pasko, bagong taon, greetings, Valentine's Day, nabubuhay sila sa holiday. Every day, we live by faith every day. Kailangan ipakita mo na sa Diyos ang pananampalataya mo. Ko, Lord, tatayo ako doon ha. Kasi usually, pag naku may message, isusulat ko lang. Tapos pag mag-preach ako dito, nagre-research pa ako tungkol doon. Sabi ko, Lord, hindi na ako mag-research. Tatayo ako sa pulpit, ikaw ang bahala. First time ko lang ito gagawin, Lord, ikaw bahala. Huwag mo akong pababayaan. O hindi naman ako pinababayaan ng Panginoon. Napakaiksi ng panahon, mga kapatid. Sabi sa Hebrews 12:1-2. Kasi hindi mo alam ang araw ng kamatayan eh. Walang premonition. Sana nga may premonition para makapaghanda eh. Hindi nga nalalaman ng tao ang kanyang kapanahulan. Katulad ng lambat sa dagat na nabibitag pag dumadating sa nila ang araw ng kasamaan. So walang nakakaalam ng kamatayan. Si Brother Manny nga, nung nagsabi sa akin, sabi ni Brother Manny sa akin, Larry, hindi ko alam, ba't ako pinagmamabilis ng Panginoon? Bishop ka. At ano? Pastor nga lang eh, ayoko, bishop pa. Eh, pinagmamadali ako ng bishop ka. Magtatay siya sa iyo yung mga, si Manuel, Saldi, marami, lahat ng natin, pati si Augie nga, yung tagang Makati. Ang dami ko naging pastor agad doon, 4 eh. Samantala, sabi ko,
Ba't niyo ko ilalagay dyan? Hindi ako karapat dapat dyan. Hinihirang ka ng Diyos. Hindi ko nga alam ba't ako pinagmamahal nung pala, isineset na ng Diyos, mag-ubisya pala ako. Kasi mangyayari pala, masisira LCJ Ministry. Para yung istorya ni Joseph, di ba? Ibinenta na lang ng mga kapatid si Joseph sa mga Egyptian na merchants. Nung pala may planong magaganap sa Israel. Magkakagutom pala nung panahon na yon. At ang pagkain manggagaling lang ng Egypt. So inilagay siyang second president. Siya ang may hawak ng food authority. Siya ang nagdidesisyon ng pagkain para mapakain ng bayan ng Diyos. Pero kung titignan mo, ang pangit ng istorya ni Joseph, di ba? Pero alam niyo kung saan ako bumili kay Joseph? Yung antindi niya lumaban doon sa tukso. Kasi si Nefertiti, yung asawa ni Potiphar, kasi sinasabi ng Bible, napakakisig ni Joseph. Parang si Absalom, ang gandang lalaki. From head to toe. From head to toe. Napakagandang lalaki. Pinapantahan siya ni Nefertiti, ang asawa ni Potiphar. Sinisidyus. Ayaw niya, sabi niya, hindi ko po magagawa. Napakabait po ng Panginoon to sa akin, hindi po magagawa. Pasensya na po kayo. Araw-araw yun sinisidyus. Nainis na si Nefertiti. Gumawa siya ng plano. Kunwari, re-repeat siya. Tinanggal yung damit, tapos nagsumbong kay Potiphar na masama nga ginawa. Pinakulong ni Potiphar. Hindi alam itong mga ito, plano pala ng Diyos lahat yun. It is a plan of God. Kasi napaka-misteryoso ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa Romans 11:33 ganito. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos at di matingkala mga hatol niya at hindi malirit na kanyang mga daan. Hindi malirit na dahil, isipin mo pa lang yung pala plano. Kaya pala nung papatayin si Joseph, kasi gumawa na ng paraan, nilagyan ng dugo ng hayop, para kunwari, napadala nila yung damit na favorite na ginawa niya, para kay sa kanya, Joseph. Sabi ni Judah, si Judah, ang ginamit ng Diyos, huwag na natin siyang patayin. Ayan, merong mga merchants, so ibenta na lang natin. Ibinenta. Anong pala yun ang plano? Kailangan makarating ng Egypt. Kailangan magkakaso ng rape para makulong. Para ma-interpret niya yung dreams ng Pero. Kasi, alam niyo na ito, pakahaba ng istorya ito. Alam niyo itong istorya na ito. Yung pala plano. So, lahat ng bagay na nagaganap sa atin, walang masama. It is all plan of God. Na-preach ko na ito yung God's time. Meron lang ginagawa. Kaya kung meron kayong panalangin o minibiti sa buhay, relax ka lang. Darating yan, siguradong darating yan. Kaya lang naghintay ka. Si Abraham, biruin mo, 20 years naghintay. 99 years old nung maglihi si Sarah. Si Sarah, 90 years old. Kaya nga natawa si Sarah. Sabi nung angel sa kanya, magbubuntis ka, manganganak ka, papangalanan ng Isaac. Natawa si Sarah. Kaya sabi nung angel, bakit? Ba't ka natawa? Wala bang imposibleng magagawa? Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Kaya ang pangalan ni Isaac, Laughter, kasi tumawa si Sarah. At yung pangalang Sarai, kung may anak na, Sarah na. With an H na, pinalitan na ng Diyos. Mahilig ang Diyos magpapalit ng mga pangalan. Yung LCJ, ACLJ na. Nasira na yun tapos na yun Isang bago ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya napaka-iksi na lang ng panahon, mga kapatid. Samantalahin natin ito. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gagawin ng Diyos lahat, sabi ng message kanina. So itong gagawin natin na to, kailangan gawin na natin to. Kasi maaari yung iba pa sa inyo, hindi ito nagagawa. Alam nyo, palasak itong Bible verse na to Laging sinasabi ito, pero tanong, ginagawa ba? Pero laging sinasabi ito, Hebrews 12:1-2. Siguro alam niyo na to. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Kasi yung katawan, nandiyan ang lahat ng kasalanan. Kaya hindi mo utusan yan, gagawa ng kasalanan, kaya sinusupil yan. Gumagawa ng kasalanan yan, pag gusto niyang kasalanan. Bakit? Nananahan sa katawan ang lahat ng kasalanan. Kaya kailangan palitan, i-glorify. Kasi hindi marirepair ang katawan Laman yan Ang dapat lang niya uuudin. Kaya yung mga hindi anak ng Diyos, uuudin yung katawan nila. Kasi pag inihain mong handog na buhay ang katawan mo, mapapasunod mo na.
Hanggat hindi ka pumapayag kasi na ihain tong katawan na to, tamad na tamad ka, ayaw mo. Kaya ang gusto na yun, ihain mo yung banal na katawan na yan, maging banal. Kasi nandyan ang lahat ng kasalanan. Pag inalay mo sa Diyos yan, magiging banal. Magagamit na yan ng Espiritu Santo. Pero kailangan mong ialay, kailangan ng decision making. Kasi napakaiksi ng panahon. Kailan ka pa mag-aalay ng katawan? Kailan ka pa magiging seryoso? Kailan ka pa magpapakabanal-banal? Kasi there is time for everything. Ako nga, Kristiyano na ako noon talagang, pero mo, pastor na ako. Hindi ko kayo pinagpe-pray. Isipin mo yun. Pastor na Diyos, hindi pinagpe-pray yung member. Tamad na tamad mag-pray. So ano gagawin ng Diyos para matuto ka? Di-istrohin ka.